Nakakaramdam ka ba ng parang walang direksyon ng iyong buhay? Na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta? Ang dami mga pagpipilian na dadaanan pero hindi mo alam kung saan ba talagang direksyon yung tama dito sa mga pagpipilian na to. Tapos, kapag tinitingnan mo yung ibang tao, inisip mo sa kanila, bakit sila magagaling academically? Pagdating sa finance, mauhusay din sila mag-manage at magpalago. Sigurado, ang mga taong ito, meron silang wisdom. Alam na alam nila yung direksyon nila sa buhay. Iniisip mo tuloy, yung bang success sa mata ng mundo ay parehas lang sa totoong success na sinasabi naman ng Diyos? Na-realize ko na sa buhay natin ay mas madalas na tayo ang nagpapatakbo. Tayo yung nagdadrive ng ating buhay at hindi natin sinasali ang Diyos sa ating mga desisyon. Kaya lang, ang problema ay mas madalas mali ang ating desisyon. Kaya nga na-realize ko, gustong-gusto ng Diyos na ibigay sa atin yung best. Kaya lang, hindi natin napapansin na ang pinipili natin ay yung good. At ang masaklap pa dito, mas madalas hindi nga yung good, kung hindi ang worst ang napipili natin. Maaaring sa umpisa, hindi mo nakikita ang epekto sa iyong buhay. Pero nung tumagal na, ay saka mo nakita na maling-mali pala ang naging desisyon mo noong una. At eto ka ngayon, iniisip mo na nabaon ka na ng gusto sa sitwasyon at parang ang hirap ng lumabas. O kaya naman ikaw yung naranasan mo na gumawa ng isang bagay na sa tingin mo ay tama. Pero nung bandang huli, nabigo ka at na-disappoint. Kaibigan, naghahanap ka ba ng totoong wisdom? Kaya lang, hindi mo alam kung saan o paano ito gagawin. Kasi iniisip mo, ginagawa mo naman yung best effort mo. Pero parang hindi mo mabuo pa rin yung puzzle ng buhay mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung paano tayo magkakaroon ng wisdom na hindi sa paraan ng mundo, kung hindi sa paraan at plano ng Diyos. Pag-uusapan din natin kung paano tayo magiging wise sa paningin ng Diyos at hindi sa paraan ng mundo. Paano tayo magiging wise at hindi foolish sa mata ng Diyos. Ang title ng mensahe natin ngayon ay 4 na matalinong hakbang na kailangan mo sa iyong buhay. Hindi lang ito basta hakbang, kung hindi ito ay isang masayang adventure at journey na punong-puno ng wisdom at understanding. Bakit? Kasi gagawin mo ito sa paraan ng Diyos at hindi sa paraan ng mundo. Kaya kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, tapusin mo ang mensahe na ito kasi maiintindihan mo na ibang-iba ang wisdom na bigay ng Diyos kaysa sa wisdom ng mundo. Hindi mo lang basta malalaman yung 4 na hakbang kung paano ka magiging matalino, kung hindi malalaman mo kung ano ba ang totoong success at malalaman mo kung paano mo to i-apply sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magkakaroon ka ng insight kung paano mo ina-navigate yung buhay na punong-puno ng uncertainties. Di mo alam kung ano mangyayari sa hinaharap, pero kung isasabuhay mo yung 4 na matalinong hakbang sa buhay, ay mararanasan mo yung supernatural na buhay kasama ang Diyos. Matututunan mo din kung paano ka gagawa ng mga desisyon na naka-align sa kalooban ng Diyos na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang peace, joy, at fulfillment sa buhay. Paano nga ba tayo magkakaroon ng totoong karunungan o wisdom? Siyempre, pag pinag-uusapan ng pagiging wise, ay hindi pwedeng hindi natin pag-usapan yung 3 wise men sa Bible. Ito ay nangyari nung panahon ng Kapaskuhan. I'm sure, alam nyo na ang istoryang ito. Pero this time, magkakaroon tayo ngayon ng bagong pangunawa kung bakit ba sila naging marunong o wise na pwede nating kopyahin sa ating buhay mismo. Basahin natin yung kanilang istorya sa Mateo 2, 1-12. Pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Juda sa panahon ng paghahari ni Herodes, may dumating sa Jerusalem mula sa silangan ng mga lalaking pantas sa pag-aaral ng mga bituin. Sinabi nila, saan naroroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ito ay sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Nang marinig ni Haring Herodes ang mga bagay na ito, naligalig siya at ang lahat ng mga tao sa Jerusalem. Tinipon niya ang lahat ng mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan ng mga tao. Tinanong niya sa kanila kung saan ipapanganak ang Mesayas. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta.
Ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga gobernador ng Juda. Sapagat mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na siyang mamumuno sa aking bayang Israel. Nang magkagayon, tinawag ni Herodes ng palihim ang mga pantas na lalaki. Itinanong niyang mabuti sa kanila kung kailan nagpakita ang bituin. At pinapunta niya sila sa Bethlehem. Sinabi niya, pumaroon kayo at matyagaan niyong ipagtanong ang patungkol sa bata. Kapag natagpuan ninyo siya, balitaan ninyo ako upang makapunta rin ako at sambahin siya. Pagkarinig nila sa hari ay tumuloy na sila sa kanilang lakad. Narito ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna sa kanila. Nanguna ito sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng maliit na bata. Nang makita nila ang bituin, lubos silang nagalak. Nang sila ay nasa loob na ng bahay, nakita nila ang bata kasama ang kanyang inang si Maria. Sila ay nagpatira pa at sinamba ang bata. Nang mabuksan na nila ang kanilang mga kayamanan, naghandog sila ng kanyang mga kaloob. Ang mga ito ay ginto, kamangyan at mira. At nagbabala ang Diyos sa kanila sa isang panaginip na huwag na silang bumalik kay Herodes. Kaya sila ay nag-iba ng daan pauwi sa kanilang sariling lupain. Meron lang tayong 4 na key points na pag-uusapan ngayon. Ang cross-tick natin para lumago sa ating wisdom ay grow. G-R-O-W. G, grasp God's word. R, rely on God's promises. O, offer humble worship. W, walk in God's leading. So number 1, grasp God's word. Pag-aralan mo at unawain ng salita ng Diyos. Sabi sa Mateo 2:1-2, pagkatapos na maipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Juda sa panahon ng paghahari ni Herodes, may dumating sa Jerusalem mula sa silangan ng mga lalaking pantas sa pag-aaral ng mga bituin. Sinabi nila, saan naroroon ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Ito ay sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya. Wow, malinaw na inaabangan ng mga lalaking pantas ang isang hari na ipapadala ng Diyos. Inaantay nila ito ng may kasabikan ng matagal na panahon na. Pinag-aralan nila ang salita ng Diyos at naintindihan nila yung propesiya patungkol sa darating na Mesaya. Now, ang tanong, paano sila nagkaroon ng kaalaman sa Biblia hindi naman sila mga Israelita o Hudyo? Kung matatandaan natin sa Old Testament, ay yung mga taga-Babylonia ay sinakop ang mga Israelita at sapilitan silang dinala sa silangan kung saan naninirahan ang mga taga-Babylonia. Tapos ang ilan sa mga taga-Israel ay nagkaroon ng posisyon sa gobyerno at ang kanilang kultura ay humalo din sa mga taga-Babylonia. Isa dito si Daniel na naging isa sa wise men ng lugar na ito. I'm sure nakita ng mga taga-Babylonia si Daniel at ang mga kaibigan nito na nagwo-worship sa Diyos at nagmamahal sa Kanya. At malamang na maraming nakakilala sa Diyos ng mga taga-Babylonia sa pamamagitan ni Daniel at ng mga kaibigan niya. Na-realize ko na itong mga lalaking pantas na galing sa silangan ay galing din sa Babylon. At malamang naipasa ng kanilang mga ninuno sa kanila ang pananampalataya sa Biblia. At malamang na isa sa nabasa nila na propesiya patungkol sa Mesiya ay yung nakasulat sa mga Bilang 24:17. Sabi doon, mayroon ako nakikita, ngunit hindi pa ngayon magaganap. Nakikita ko ngayon ang mangyayari sa hinaharap. Mula sa lahi ni Jacob ay lilitaw ang isang bituin. Sa lahi ni Israel ay may maghahari rin. Malamang nag-aantay sila sa lilitaw na bituin na ito at pinag-aaralan nila ang mga bituin dahil nabasa nila sa salita ng Diyos. Ang mga lalaking pantas na ito ay mayroong nakita patungkol sa isang bituin na nagkumbinsi sa kanila na ito na ang kanilang inaantay. Na-realize ko na sobrang exciting ng panahon na ito para sa kanila. Dahil sa ilang daang taon na sila nag-aantay para sa Mesaya na sinasabi ng kasulatan. At ngayon nga, ay nakita na nila ang kakaibang bituin na ito. At masaya sila na inisip nila na ito na yung katuparan ng ipinangako sa salita ng Diyos. Nakita nila na totoo ang bituin at totoo ang tagapagligtas na darating. Na-realize ko na ang mga lalaking ito ay naging pantas o wise hindi dahil sa mataas ang pinag-aralan nila sa eskwelahan, kung hindi naging pantas sila sa mata ng Diyos
dahil pinag-aralan nila ang salita ng Diyos. Naging matalino sila dahil hawak nila sa kanilang kamay ang revelation ng Diyos, yung Bible. Naging marunong sila hindi dahil sikat ang kanilang mga guro o nakapag-aral sila sa mga prestiyosong eskwelahan. Kung hindi, naging matalino sila dahil ang nagturo sa kanila ay ang Diyos mismo. Kaibigan, sino ang nagtuturo sa iyo ng malalim na karunungan? Saan ka humuhugot ng wisdom? Sa iyong kaibigan? Sa iyong boss? Sa social media? Kaibigan, ang dalangin ko na kunin mo ang totoong wisdom mula sa salita ng Diyos. Narealize ko na itong mga wise men, sa pag-aaral nila ng Biblia, ay naka-face-to-face nila ang Panginoong Yesus. Malamang marami silang tanong patungkol sa buhay. Anong purpose ng buhay? Bakit tayo narito? Sino ang Diyos? Totoo ba siya? At alam mo, nakita nila ang sagot sa salita ng Diyos mismo. At ito, kaibigan, yung best part. Kasi yung salita ng Diyos ay hindi lang available sa mga lalaking pantas o sa mga Israelita. Kung hindi, ang salita ng Diyos ay available din sa ating lahat. Sinigurado ng Diyos na lahat tayo ay magkakaroon ng access sa kanyang salita.